Una sa lahat, babaeng senior citizen natuhog ng bakal na bakod. Tumusok mula baba at lumabas sa bibig. Bahagi ng bakod ng tinanggal, saka siya sinugod sa ospital. Ang buong detalye kaugnay niyan at ang kalagayan ngayon ng ginang, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Negosyanteng si Atong Ang tinutugis kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Pinuntahan na ang kanyang bahay at mga farm pero hindi pa rin siya mahagilap. Mga ari-arian ni Congressman Martin Romualdez at ang mali-maling impormasyon daw na ibinigay ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan tatalakayin muli sa pagulong ng flood control hearing sa Senado. Senador Ping Lacson bumuelta sa mga patutsada ni Senator Jaime Marcos. Walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Tanggapan ng DPWH sa Cordillera na sunog. Meron daw mga natupok na dokumento. Lolo patay ng taga-ed nang inutusan niyang bumili ng alak sa Isabela. Alamin ang update sa Bagyong Ada na magpapaulan sa Kabikulan at iba pang bahagi ng Visayas. At sa ating papaong pampa-good night, ang tupang yan, bakit gustong bilhin sa halagang higit 1,000,000 piso? Tatlong lugar na ang ginalugad ng mga otoridad pero hindi pa rin maaresto ang negosyanteng si Atong Ang. Kasunod po yan ang inilabas na arrest warrant sa kanya kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Sa kabila niyan, tuloy pa rin ang pagtugis kay Ang na nasa Pilipinas pa rin naman daw. Nasa frontline, na balitang yan si Ian Suyu. Ginalugad ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang AA Cobra Farm sa Lipa City, Batangas para arestuhin ang negosyanteng si Atong Ang. Sa bisa ito ng warrant of arrest ng Santa Cruz Regional Trial Court sa Laguna, kaugnay ng kaso ng mga missing sabongero. Pero walang Atong Ang na natagpuan sa lugar. Tanging mga gwardya at tauhan niya lang ang humarap sa mga otoridad. Sa loob ng farm, marami ring nakitang panabong na manok na nasa halos 5 ektaryang lupain. Tumambad din ang 2 helipad. Pinuntahan din ang ilan pang gusali at parking area, pero wala rin sa mga yan ang negosyante. Pinuntahan din ng mga ahente ng National Bureau of Investigation ang isa pang farm ni Ang sa Santa Cruz, Laguna. Yun nga lang, tanging caretaker lang ang humarap sa NBI. Wala raw si Ang sa loob. Nakiusap naman ang caretaker na hindi muna pasamahin ng mga taga-media sa loob. Pero matapos ang ilang minuto, lumabas din ang mga taga-NBI na walang kasamang Atong Ang. Pinareceive na lamang ng NBI sa caretaker ang kopya ng warrant. Nagsilbi rin ng arrest warrant sa 5 palapag na bahay na ito ni Ang sa Pasig City. Sinubukan ng News 5 na kausapin ng mga tauhan sa loob ng bahay. Sir, magtatanong lang, dito ba yung residence ni Mr. Atong Ang? Hindi ninyo alam? Natagalan ng mga pulis sa paghain ng arrest warrant dahil walang humarap na mga tauhan o kasambahay ni Ang. Humantong pa sa nagpadala na ng hagdanan para akyatin ang gate ng bahay. Pero maya-maya, dumating na ang abogado na nagpakilalang si Attorney Acosta. Nagkaroon pa ng bahagyang tensyon sa pagitan ng mga pulis at kampo ni Ang. We have to have paano kung may pangyari dyan sa loob. Wala naman. Hindi, how can you be sure? Just the service of, Ma'am, of an arrest ma'am, this is warrant. Sir, and exactly, wala this is rin- service wala rin warrant. dito yung kliyente ko. Ma'am, this is Sir, and exactly, wala this is rin- service wala rin warrant. dito yung kliyente ko. How can we be sure? Titingnan po namin. Halos 1 oras nilang hinanap sa loob si Ang, pero wala pa rin siya. Sa kabila niyan, tiniyak naman ng CIDG na nasa Pilipinas pa rin ang negosyante. At ngayong bigo ang unang araw ng paghahain ng arrest warrant, isang malawakang manhunt operation ang ikinasa ng PNP para mahanap si Ang. Bagay na ikinatuwa naman ng pamilya ng mga nawawalang sabongero. Kung nanonood ka po, Mr. Atong Ang, gusto po namin sabihin na nanawagan kami na sumuko na po kayo. Binigyan kayo ng pagkakataon para sumuko, idepensa ang sarili nyo. Pero yung mga kaanak namin, bigla na lang silang nawala. Welcome development din ito sa grupong Justice for Missing Sabongeros Network. Masiguro na itong mga biktima ay mabigyan ng hustisya kasi otherwise mananatili yung kultura ng impunity sa ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5.
Non-bailable o walang biyan sa mga kasong kinakaharap ni Atong Ang kaugnay ng mga missing sabongeros. Aminado ang CIDG na magiging mahirap ang paggalugod sa bansa para mahanap ang negosyante. Bukod kay Ang, 17 iba pang ipinaaresto rin ng Santa Cruz Regional Trial Court kaugnay ng pagkawala ng mga sabongero. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Walang inirekomenda na piyansa ang Branch 26 ng Santa Cruz Regional Trial Court sa Laguna para sa kasong kidnapping with homicide laban kay Atong Ang at iba pang individual. Kaugnay ito ng pagkawala ng 34 na sabongero mula 2021 hanggang 2022. Ayon sa korte, nakitaan ng probable cause para ipag-utos ang pag-aresto sa mga akusado. Sa resolusyon ng Department of Justice, itinuturong mastermind si Ang sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalan sabongero. Si Ang daw mismo ang nagbibigay ng pera at nagpagamit ng kanyang farm at organisasyon para maisakatuparan ng krimen. Bagay na ilang beses nang itinanggi ng kampo ni Ang. Una na naglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Ang. At dahil meron ng arrest warrant, hihilingin na ng prosecutor sa korte na mag-issue na rin ng hold departure order para hindi makalabas ng bansa si Ang. Sa pinakahuling abiso ng Bureau of Immigration, wala pang record na lumabas ng bansa ang negosyante. Aminado naman ng PNP na mahihirapan silang matuntun si Ang sa dami ng kanyang mga ari-arian sa magkakaibang lugar. There are so many properties na tinitingnan natin na pwede niyang pagtaguan. And at the same time naman, with his resources, I know magtatago at magtatago. Ang ilan pa sa mga ito pwedeng nasa loob daw na may exclusive subdivision na gwardyado at mahigpit ng binabantayan. Kaya babala ng CIDG sa sinumang magtatangkang hadlangan ang pagpapatupad nila ng arrest warrant laban kay Ang. It is a lawful order coming from the court. Mga security guard po sa subdivision and doon sa bahay, anybody who will prevent us, we will be arresting you for obstruction of justice. Bukod kay Ang, 17 iba pang pinaaresto rin ng korte kaugnay ng missing sabongeros case. Kabilang ang 7 sibilyang naaresto ngayong araw, habang una nang naaresto ang 10 pulis na sangkot sa krimen. Some of them are security, some of them are employees nung yung sabungan. Sa uli, may apela si CIDG Director Robert Morico kay Atong Ang. I ask Mr. Atong Ang to peacefully surrender na lang. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mahaba ang pinagdaanan bago humantong sa arestuhan ang mga sangkot sa missing sabongeros. May lumutang na whistleblower hanggang sa paghuhukay sa lawa ng Taal. Balikan natin yan sa report ni Gary De Leon. Sa News 5, unang ibinalita ang kaso ng mga nawawalan sabongero. 2022, na eksklusibo kong makausap ang isang naakulong na sabongero kung saan idinawit niya ang mga pulis sa pagdukot. Pinapipili umano ang mga dinadampot sa sabungan kung kulong o patay. Sabi po sa amin, ano ba gusto nyo? Mamili kayo. Kayo mapipiliin namin. Kulong o patay. Siyempre po sa amin po kahit sino po tao, pipiliin po kulong. Ang dahilan ng pagdukot, pagbebenta umano ng laban sa sabungan. Pinag-iinalaan po nila na ganun po daw na chope. Hindi naman po. Simula noon, tinutukan na ng mga otoridad at ng sambayanan ang kaso ng missing sabongeros. Naglutangan din ang mas marami pang nawawalang mananaya sa Laguna, Bulacan at Maynila. Ang ilan nga nahagip pa sa CCTV ang aktual na pagdukot. Umabot din sa Senado ang kaso. You cannot hide from the long arm of the law. Mahuhuli kayo. Noong una, takot pang humarap ang kaanak ng mga biktima dahil sa kanilang seguridad, pero lumantad din kalaunan. Andoon nawala yung mga bata. Doon po kami masakit ang loob namin. Ano po bang kasalanan? Anong nangyari? Sino kumuha? Saan dinala? Anong ginawa nila hanggang ngayon? Hindi namin alam. Dalawa po yung anak ko doon. Ibinulgar sa Senado na si Atong Ang umano ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Pero agad nilinis ni Ang kanyang pangalan at itinuro sa Senado na mga financier daw ang nasa likod ng missing sabongeros. Hindi mo pinatama yung ibang pinasa, nagbigay sa'yo ng pera. Pag nahulog, yung mag-aaway-aaway lahat yan. Magpapatayin talaga yan. Lumutang din ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy.
Ikinanta ni Patidongan na itinapon sa lawa ng Taal mga nawawalan sa bungero sa utos umano ni Atong Ang. Hanggang farm lang ako. Tinuturnover ko lang po sa kanila yan. Ang polis dyan na pinapakitaan ako ng video na kung paano nila kinatay ang mga yan. Pinusasan kasi nila yan nung nakita ko yung mga polis na yun nakapusas yan. Tapos tinatalian ng tie wire sa liig. Kinagarot, tinatapon sa gitna ng taalek. Pero agad bumuwelta si Ang sa revelasyon ni Patidongan. Huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa. Dito na nag-umpisa ang paghukay sa Taal Lake. Sako-sakong buto ang nadiskubre sa lawa. Ngayon, alam na ni Mr. Atong Ang na si Dondon Patidongan na hindi na nagsisinungaling. Daan-daang buto ang kumpirmadong sa tao pero wala pang dumugma sa DNA samples na ibinigay ng pamilya na missing sa Bungeros. Nadakip din ng mga pulis ang dalawang pangkapatid ni Patidongan na sina Ella Kim at Jose ang mga itinuturing missing link sa kaso. Si Ella Kim ang sinasabing nakunan ng CCTV na nag-withdraw mula sa bank account ng isa sa mga nawawalan sa Bungero. Habang si Jose naman ang isa sa nag-escort sa isang nawawalan sa Bungerong nakaposas. Ditong Disyembre, ginawang state witness ang Patidongan brothers sa kaso na missing sa Bungeros. Ayon sa DOJ, malinaw at detalyado ang salaysay nila Julie at Ella Kim. Sinampa ng kasong kidnapping with homicide si Atong Ang at ang higit 20 iba pa hanggang sa mag-issue na nga ng arrest warrant ang korte sa Laguna laban sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa ibang balita, paiimbestigahan sa susunod na pagdinig ng Senado ang umano'y pagtatakip ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa mga ghost flood control projects. Hinamon naman ni Senador Ping Lacson si Senadora Amy Marcos na maglapag ng mga ebidensyang magdidiin kay dating House Speaker Martin Romualdez. Narito ang aking report. Nakakagulo lang daw si Senadora Amy Marcos. Yan ang buwelta sa kanya ni Senador Ping Lacson sa iginiit ng Senadora na pinagbabawalan daw ang Blue Ribbon Committee members na iugnay ang ilang government officials sa flood control scandal. Kabilang daw dyan si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ni Lacson, hindi yan totoo. Wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa, particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? No, so talagang masyadong insulto sa integridad ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa amin lahat, for that matter. Even to herself, kasi member siya ng Blue Ribbon eh. Hindi nga siya nag-a-attend, so paano niya masasabi na pinagbabawalan siya? Dagdag pa ni Lacson, bukas ang komite kung may maipapakitang ebidensya sa Senadora Amy laban kay Romualdez. Kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng 1 oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. Buwelta naman ng Senadora, nung huli siyang pumunta sa pagdinig, kahit 10 minuto ay hindi daw siya pinagbigyan magsalita, kaya hindi raw niya kailangan ng 1 oras para magsabi ng totoo. Sa darating na Lunes, January 19, ipagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig nito kaugnay sa maanumalyang flood control projects. At panawagan ni Senator Lacson, pwedeng dumalo sa hearing si Senator Amy Marcos at bibigyan siya ng sapat na panahon para ilatag ang kanyang mga ambag na ebidensya. Kabilang sa tatalakayan ang pagbili umano ni Romualdez ng bahay at lupa sa isang mamahaling subdivision sa Makati City kung saan front niya raw ang mga diskaya. Agad namang dumipensa dyan ang abogado ni Romualdez at iginiit na wala raw alam ang dating House Speaker sa nasabing transaksyon. Pag-uusapan din ang umano'y cover-up ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga ghost flood control projects. Nadiskubre kasi ni Lacson na nagsumiti raw si Bonoan sa Malacanang ng mali-maling grid coordinates ng mga flood control projects sa bansa para sirain umano ang kredibilidad ng sumbong sa Pangulo website. Niloko niya pa. Sa cover-up pa lang, no, kitang-kita mo yung kanyang complicity. Ipapasampina na rin daw ng komite para dumalo si Bonoan na nasa Amerika. Sakali namang hindi makapunta, posible rin daw na ipakontempt si Bonoan at ipaaresto para mapaharap sa pagdinig. May mga panibagong impeachment na niluluto ngayon laban kay VP Sara Duterte. Isasama raw riyan ang mga alegasyon na nagpakilalang dating tauhan daw ng bise na si Ramil Madriaga. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez.
May nilulutong bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pangungunahan daw ulit ito ng civil society groups at ilang sektor ng simbahan. Ayon yan mismo kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Ang aking impormasyon, ang magpa-file nito ay mga members ng civil society, ng simbahan, basically the same sectors na nag-file last year laban kay Sara na naudlot niya. Naniniwala si Trillanes na mas mabigat na ang ihahaing bagong reklamo. Ang isang na alam ko rito ay bukod doon sa impeachment allegations na kasama doon sa last year, ang madadagdag dito ay yung mga aligasyon ni Mr. Madriaga para malaman din kung totoo ba ito o hindi. Si Ramil Madriaga ang dati umanong aide ni VP Sara na nakadetene sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City dahil sa isang kaso ng kidnapping. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Madriaga na naging bagman siya noon ng bise. Sinabi niya ring pinondohan ng drug dealers at pogo operators ang kampanyang Inday Sara Duterte is my president noon. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na isa sa mga complainant noon, ang reklamong tinutukoy ni Trillanes ay iba pa sa ihahain nila. Ang i-endorse raw nila ay yung ihahain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Yan din ang grupong naghain noong 2024. Betrayal of public trust pa rin daw ang ilalatag nilang ground for impeachment laban kay VP Sara. Tinitignan lang natin na baka madagdagan dahil may mga bagong impormasyon na pumasok. Essentially yung kay Madriaga kasi mukhang may additional information siya. Particularly dun sa kung ano nangyari dun sa 125 million na nagastos in 11 days noong December 2022. Dagdag pa ng kongresista, maghahain silang mga complainant ng mosyon sa Korte Suprema para himukin itong maglabas ng desisyon sa motion for reconsideration tungkol sa pagbasura at pagdeklarang unconstitutional ng impeachment ni VP Sara. Mas maganda nga raw kung wala ng refiling ng impeachment at ituloy na ang trial ng Senado. Sana raw maresolba na ito bago pa mapaso ang 1-year bar rule sa impeachment cases sa February 5. Sa impormasyong nakalap ng News 5, may ikatlong grupo rin na pinag-iisipang maghain ng impeachment complaint sa bise. Pinangungunahan ito ng mga abogado, pari at religious groups. Batay sa impormasyon ni Senator Trillanes, posibleng February 6 isasagawa ang paghahain ng isa sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sakaling meron na, doon lang daw seryosohin at pagmimitingan ng House Committee on Justice ang usapin tungkol sa anumang impeachment complaint. Ayon yan kay committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Sa usapin naman ng umuugong na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, tingin ni Ridon, wala pang matibay na batayan para maghain ng impeachment laban kay PBBM, lalo na raw kung ang pagbabasihan ay ang issue sa unprogrammed appropriations at flood control scandal. Firstly, the unprogrammed appropriations had been there since 1989. 2 years after the 1987 Constitution, 3 years after EDSA. And more importantly, the Supreme Court had not made a decision on whether or not unprogrammed appropriations are in fact constitutional. Naunang sinabi ng palasyo na handa si Pangulong Marcos sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa kanya dahil wala naman daw ninakaw ang Pangulo at wala siyang Mary Grace Piatos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Hindi raw makikiisa si Navotas Representative Toby Chanco sa nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay kung wala pa raw mahuhuling big fish sa flood control scandal. Sinabi yan ng kongresista sa panayam sa programang The Big Story ng One News. Kabilang sa tinuturing ni Chanco na big fish ay ang dating kongresistang si Zaldico. Git ni Chanco, ipokrito raw kung hindi nila uunahing mapanagot ang maging o naging kasamahan nila sa Kamara. Come Feb 6, wala pang big fish. Ibig sabihin, at least si Zaldico, hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Kasi napaka-hipokrito naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao.
Buwelta naman ng palasyo, magkaibang issue ang impeachment complaint at flood control scandal. Hindi raw dapat nakadepende sa isa't isa kung dapat may managot sa bawat issue. Sa ordinaryong pananaw, hindi naman po konektado ang flood control mess sa impeachment complaint kung isasampa man to kay Vice Presidente. Iba po ang issue ng kinapapalooban or kinakasangkutan ng Vice Presidente at iba naman po yung flood control projects. Duda ang Malacanang sa mga sinasabi ni Congressman Leandro Lebiste tungkol sa Cabral Files. Baka naman daw kasi Lebiste Files lamang yan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahirap sagutin ang mga dokumento na wala raw basehan. Matatandang dinawit ni Lebiste ang ilang miyembro ng gabinete base sa nakasad daw sa Cabral Files. Ang Cabral Files po ba ay nakaninong sinasabi niya? Hawak niya po ba? Yes, ma'am. So, yun po ay maituturong nating Lebiste Files. So, nakita ba natin? Mas mahirap tugunan ang mga dokumentong hindi nakikita. Mahirap tugunan ang mga dokumentong puro insinuations. Mahirap tugunan ang mga dokumentong wala pang anumang basihan at wala pang ebidensya ng anumang anomalya. Ipinagmalaki ng Department of Public Works and Highways ang pagtatapos ng bagong Davao-Bukidnon Road mula sa orihinal na timeline na 2 taon natapos ang proyekto sa loob lang ng 2 buwan. Pero nakompromiso kaya ang kalidad ng proyekto? Ania sa frontline sa balita si Bel Montalvo ng News 5 Mindanao. Personal na ininspeksyon ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kasama si Senator Migs Zubiri at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bukidnon ang bahagi ng Davao-Bukidnon Road sa bayan ng Quezon kaninang umaga. Ito na ang bagong kalsadang nagdurugtong sa 2 lugar. Ginawa ito matapos gumuho ang bahagi ng dating kalsada noong October 2025 kung saan mag-asawang senior citizen na nooy sakay ng kanilang tricycle ang nasawi matapos matabunan ng guho. Malaking perwisyo ito sa mga motorista at mga pasahero ng bus. Umabot din daw ng 40 million pesos kada araw ang nalugi sa ekonomiya ng probinsya dahil sa guho. Ibinida ni Dizon ang mabilis na konstruksyon ng proyekto na pinondohan ng higit 60 million pesos. Sa halip na 2 taon, natapos agad ito sa loob lamang ng 2 buwan. Ang tanong, hindi naman kaya na kompromiso ang kalidad ng kalsada. Ang sagot dyan ni Dizon, unang-una, we really did not compromise yung safety kasi it's always about safety. That's why hindi tayo nag-risk. We got the best experts from Japan to study it. Ikinatuwa naman ito ng ilang motorista, kagaya ni John Valendez na nagdi-deliver ng prutas mula Davao City pa Cagayan de Oro. Hindi na raw niya kinakailangang dumaan pa sa Cotabato. Salamat kami kasi pag dumaan kami dito mas malapit papuntang Davao kaysa doon sa Cotabato, malayo doon. Bagamat pinadaraanan na ang bagong kalsada, may kaunting kinukumpuni na lang dito kagaya ng pag-iispalto sa daan, pero inaasahang matatapos na ito sa Lunes. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Sumiklab ang sunog sa tanggapan ng DPWH Cordillera sa Baguio City. Nagsimulang kumalat ang apoy lampas alas 5 ng hapon na mabilis namang naapula. Apektado ang unang palapag ng DPWH building. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ilang dokumento raw ang natupok sa sunog. May mga konting records, kaya nag-usap kami ni Secretary Vince, pinasecure niya kagad, nag-request siya na secure kagad. So nakasecure kagad, we're not allowing any DPWH personnel to enter the fire site. At darating bukas yung mga personnel nila from Central Office. Ayon naman sa DPWH, walang empleyado nila ang nasaktan sa nasabing sunog. Nakikipag-ugnayan raw ang ahensya sa BFP at Baguio LGU para sa pag-iimbestiga sa sunog. Mga kapatid, mas mararamdaman pa sa mga susunod na araw ang malakas na ulan dulot ng bagyong Ada. Napanatili nito ang lakas nito sa Tropical Depression category. 480 kilometers ang layo niyan sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nakataas na ang wind signal number 1 sa buong Samar Island at silangang bahagi ng Caraga. Ayon sa Pag-asa, lalakas ang bagyo bukas sa tropical storm category habang kumikilos pahilagang kanluran. May tsansa yang lumapit o maglandfall sa Eastern Visayas at Bicol region.
Sa forecast ng Metro Weather, bukas ng hapon o gabi ay posibleng mas lumakas pa ang ulan sa Eastern Visayas, Dinagat Island at Surigao del Norte. Sa Biyernes, dadami pa ang uulaning lugar kabilang ang Bicol Region at ilang bahagi ng Central Visayas. Pagsapit ng weekend, posibleng maulan na rin sa silangang panig ng Luzon. Ingat po sa banta ng pagbaha at landslides. Showbiz Tonight na tayo. Next month na ang taping ni Piolo Pascual para sa kapatid serye na The Kingdom Magkabilang Mundo. Chika ni Piolo sa News 5, looking forward siya na bigyang buhay muli ang karakter ni Sulo. Abangan ang The Kingdom Magkabilang Mundo this summer. He still feels like an outcast. That's the thing, you're already working in the palace, pero syempre because of his upbringing, because of his background, meron pa rin ganun na hindi niya kayang i-own yung position niya because of what happened to his dad. So, malaki pa rin yung bubog niya. Usap-usapan din ang pag-flex niya ng kanyang fit body sa ad ng isang clothing line. Ibig bang sabihin, ready na siyang rumampa sa fashion shows? Depends. Depends. Kung mag-align. Hindi ko kaya mag-underwear. So, no. That's the first thing I said. I just want to do the campaign, but I don't want to objectify myself too much sa runway. Tumigil sa paghinga si Chris Aquino sa loob ng 2 minuto habang nasa operasyon. Shinare ito ni Chris sa Instagram kasama ng picture niya sa ospital. Minor procedure lang daw dapat ang gagawin sa kanya pero huminto raw sa pag-function ang kanyang lungs. Laking pasasalamat naman ni Chris sa Panginoon at sa kanyang mga doktor dahil sa kanyang recovery. Marami naman ang nagpaabot ng prayers sa kanya. Nakikipaglaban si Chris sa 11 autoimmune diseases. Marami pa akong ibibidang showbiz scoops kaya dyan lang kayo. Susunod, babaeng senior sa Quezon City natuhog ang mukha sa bakal habang kumukuha ng malunggay. Senator Sping Lacson at Amy Marcos tumitindi ang patutsadahan. At sex bomb Jopay, kumusta na kaya matapos mabagsakan ng tiles sa ulo? Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pasintabi po sa susunod naming balita, masela ng naging pagsagip sa isang lola sa Novaliches sa Quezon City. Natug ang kanyang mukha sa bakal na bakod habang nangunguha ng malunggay. Nasa frontline na balitang yan, Mon Gualvez exclusive. Tumusok sa baba at lumabas sa bibig ang bakal na bakod sa Novaliches sa Quezon City. Paanong napunta sa ganyang sitwasyon ng 65 years old na ginang? Last na. Ganyan nang nadatna ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at Quezon City Rescue Team ang biktima kahapon ng umaga. Agad binendahan ang ulo ni nanay habang patuloy siyang kinukumusta ng rescuers. Umabot pa ang bakal sa gilid ng kanyang ilong kaya nakanganga lamang siya habang ginagawa ang rescue operation. Buti na lang, hindi natusok ang kanyang dila. Galamuhin kami ba yung bilig mata mo? Good job. Maingat, kalkulado at dahan-dahang pinutol ng mga otoridad ang bakal na bakod. Iniiwasan nilang mahugot ang nakatusok na bakal sa matanda. Maraming pwedeng mangyari. So unang-una, dadagdagan natin yung pain na nararamdaman ng pasyente. And then pwedeng mas malala yung mangyari kapag hinugot natin. Kaya ang ginawa, tinibag ang semento kung saan nakadikit ang railings. Dito na maririnig na dumadaing ang biktima kapag natatamaan ng nakatusok na bakal. Tumagal ng 20 minuto bago tuluyang naalis si nanay kasama ang mismong bakod na nakatusok pa rin sa kanya. Base sa investigasyon, pauwi na ang biktima nang mapadaan sa kapitbahay at humingi lang ng tanim nitong malunggay. Ito yung hawak-hawak pa nga ng biktima sa kasagsagan ng pag-rescue sa kanya. Bali na yung isa, bumalik po ulit siya. Pag ganun niya, ito, natumupi na ganun na siya. Bakit? Saan nakaluhod?
Siguro Bakit mo siya nahilo napaluhod? Nahilo siya. Kwento ng may-ari ng bahay, halos wala na nga raw dahon itong tanim niyang malunggay. Pero pinilit daw hutukin ng biktima yung sanga nito para makakuha ng iilang talbos ng malunggay bago siya na-aksidente. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima. Doon tinanggal ang bakal na nakatusok sa kanya. Pero patuloy pa rin siya nagpapagaling sa ngayon. Paalala ng Bureau of Fire Protection, sakaling mangyari ang ganitong insidente na may tumusok sa bahagi ng katawan, huwag daw ito basta-basta huhugutin. Una is stabilize lang natin yung victim. Mahalaga na hindi siya basta-basta gumagalaw. And then tumawag agad tayo ng tulong sa otoridad. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Umiinit ang word war ni na Senator Amy Marcos at Ping Lacson. Nauna si Senator Amy na sinabing political butterfly si Ping, habang si Senator Lacson naman iniyabang na wala raw peke sa kanyang mukha. Narito ang aking report. Walang preno ang sunod-sunod na mga patutsyadang inilalabas ni Senator Amy Marcos sa kanyang social media tungkol sa 2026 national budget. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid, parang pork barrel. Kaya ang ginagawa, ginigiling. Hanggang sa mga birada niya kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, idinaan pa niya yan sa mala game show content. Itinanong doon kung anong P ang tawag sa politikong madalas magpalit ng partido para manatili sa kapangyarihan. Sagot dyan ng senadora, P, nako, political butterfly yan. Mali. Ha? Ang tamang sagot ay pink. Pink? Mali ang dinig mo, Senator. Ang sabi ko, pink. Diba? Nagpapalit-palit ng kulay, yellow, naging pink. White sa mga rally, pero yung pink, parang ganun din. una nang sinabi ni Senator Marcos na tila gigil sa kanya si Senator Lacson dahil sa mga nauna niyang pahayag sa mga ayuda programs. Gate pa nga ng senadora, baka mauwi sa sabunutan ang gigil ni Senator Ping. Si Senator Lacson naman, tila hindi na rin nakapagtimpi. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaksyon ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA. Hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Dahil nabanggit ni Amy ang posibleng sabunutan nila ni Lacson, giit ni Senator Ping, baka iniisip ng senadora na bakla siya. Lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaring makita na macho dito sa mundo. Wala naman daw problema si Lacson sa mga homosexual. Idinidiin lang daw niya na lalaking lalaki siya. I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. Agad namang gumanti ng sagot si Senator Amy sa kanyang social media. Giit niya, wala naman siyang sinabing bakla si Senator Lacson. Wala rin daw masama sa pagiging bakla at wala ring masama kung may gustong ipabago sa sarili ang isang tao. Dagdag pa ng senadora, nasa tao na lang daw yan kung may gusto ba siyang ipagawa sa kanyang katawan at kung gusto niya bang sirain ang kanyang mukha, pangalan at dignidad. Parehas daw na tanong dyan ay magkano. Hindi pa sinasagot ng senadora ang iba pang issue. Parang naging 150 na lang. May mensahe si Senator Ping Lacson sa nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Mas maigi raw na pumasok na siya. Ang sabi ni Lacson, wala pa naman daw malinaw na arrest warrant ang International Criminal Court or ICC laban kay Bato. Kaya hindi pa raw siya matuturing na wanted. Sayang din daw kasi ang boto ni Bato de la Rosa sa mga panukalang batas. Matagal nang umuugong na may arrest warrant daw ang ICC laban kay de la Rosa. Kaugnay pa rin yan ang madugong drug war ng Duterte administration. Sa kabilang banda, aminado si Lacson na wala niya siyang moral ascendancy para magpayo kay Bato. Matatandaan nagtago rin siya nung wanted siya sa The Ser Corbito double murder case. Kung ako siya, papasok na muna ako. Wala naman ako warrant. Ngayon, kung talagang
Unless positive siya talaga na meron siyang warrant. Kasi I have no moral ascendancy na sabihin sa kanya mag-turn over siya yung sarili niya. Kasi ako mismo nagtago. Yun ang tinatawag na moral ascendancy. Kasi kung ako noon, hindi ako nagtago at nag-surrender ako, sasabihin ko sa kanya, mag-surrender ka. I cannot tell him that. Kung walang malinaw na may darating na arrest warrant, pumasok na muna siya. Pinagmumulta ng 24 billion pesos ang Department of Energy ang Solar Philippines sa itinayo ni Congressman Leandro Leviste. Kasunod yan ang pagkansela sa kontrata nito dahil umano sa mga paglabag. Ayon sa DOE, higit 11,000 megawatts ang sakop ng contract termination. Hindi raw kasi tumupad ang kumpanya sa kasunduan at hindi rin sumagot sa mga show cause order. We have to cancel. Otherwise, sayang naman yung mga areas at hindi makaka-invest yung ibang mga gustong mag-invest na legitimate na investors. If they don't pay and indicated na time na bayaran nila, then we have referred this already to Department of Justice for all possible legal actions. Sagot naman ni Leviste, Setyembre pa lang ay sinabihan na siyang gagawa ng kaso kapag inilabas niya ang Cabral Files na nag-uugnay umano sa flood control scandal. Giit ni Leviste, wala siyang ninakaw sa gobyerno. Ang pera raw niya ay mula sa pribadong negosyo. Ang itinatag daw niyang kumpanya ay nakapagtayo ng pinakamalaking kapasidad ng renewable energy at nagdala ng foreign investment noong 2025. Handa raw sumagot si Leviste sa tamang forum. Ospital ang member ng sex bomb na si Jopay Pagia Zamora matapos mabagsakan ng tiles mula sa kisame ng banyo. Nagkaroon siya ng concussion nang matamaan siya sa ulo at likod. Sinamahan naman siya ng kanyang mister habang nagre-recover sa ospital. Wala pang impormasyon kung present si Jopay sa sex bomb concert. Sa ngayon, naghahanda ang iba pang sex bomb members para sa Day 3 ng Get Get Out concert sa February 8 sa SM Mall of Asia Arena. Susunod, lolo si Isabela patay ng tagain ng kainuman niyang inutusang bumili ng alak. Palitan ng piso kontra dolyar, sumadsad sa pinakabagong all-time low. At kilalanin ang bagong gaganap na nano sa nagbabalik na Thai series na Girl From Nowhere. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Patay ang isang lolo matapos tagain ang kanyang kainuman sa Tumawini, Isabela. Ayon sa mga pulis, inutusan ng biktima ang suspect na bumili pa ng alak. Tumanggi naman ang suspect dahil mag-iigib pa raw siya. Dito na sila nagkaalitan hanggang sa naunang umamba ng taga ang biktima. Nakailag naman ang suspect kaya kinuha niya ang kanyang itak saka tinaga ang kainuman. Naputol ang kaliwang kamay ng biktima pero ilang beses pa siyang pinagtataga sa ulo hanggang sa mapatay. Sumuko sa mga pulis ang suspect na nahaharap sa reklamong homicide. Nakakuha ang News 5 ng CCTV footage ng aktwal na pagguho sa landfill sa Cebu City. Sa video na kuha noong January 8, makikita ang bigla ang pagpasok ng gabundok na basura sa compound ng waste facility. Mabilis namang nawala ang kuha ng CCTV. Sa ngayon, umabot na sa 20 ang mga namatay. 16 ang patuloy pang pinaghahanap habang 18 ang sugatan. Noon ang pinatigil ng DNR ang operasyon ng naturang landfill matapos ang trahedya. Sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Ngayong araw, umabot sa 59 pesos and 44 centavos ang $1. Ayon sa mga eksperto, nakakaapekto sa paghina ng peso ang mataas na presyo ng langis. Sa mga susunod pa raw na buwan, inaasahang mananatiling mahina ang piso. Abangan ang kupa na may nakakaaliw na talent. At ang K-pop group na AHOF bibisita sa Cebu para sa kanilang fan meet. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nagbabalik ang iconic Thai character na si Nano sa Girl from Nowhere. But this time, iba na ang gaganap. Siya ang Thai-British actress na si Becky Armstrong. Para yan sa bago nitong serye na Girl from Nowhere, The Reset. Showing na yan sa March 7 sa Netflix. Bago si Becky, unang gumanap as Nano sa previous versions ng serye ang Thai superstar na si Kitty Chicha. Walang paliwanag kung bakit nagpalit ng aktres. Ilan naman sa mga naging palabas ni Becky ang girl series na Gap, The Loyal Pin at Tharn Type 2. Mag-ipon-ipon na mga Philo Fohas. Bibisita sa Cebu ang K-pop group na AHOF para sa kanilang fan meet. Gaganapin yan sa Cebu Coliseum this February 15. Alauna ng hapon ang first show habang alas 6 ng gabi ang second show. To be announced pa kung kailan na makakabili ng tickets. August last year nang huling bumisita sa bansa ang AHOF para sa kanilang FanCon. Kabilang sa members ng boy band ang Pinoy na si JL. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabawang Pampa-Good Night, viral ang isang tupa sa China. Marami ang gustong bumili sa kanya dahil sa galing niyang umarte. Yan po si Ning Xia. Popular siya sa kanyang village. Paano ba naman kasi? Nagpapatay-patayan siya kapag may lumalapit ng tao sa kanya. Aba, drama queen ang atake ng ating tupa. Dahil sa kanyang kakulitan, maraming gustong bumili sa kanya. Umabot na nga ang offer sa halagang 1,000,000 piso. Cute naman, nag-play din. Kaya akong ganyan tao eh. Na napatay-patayan pag naniningil. May naghanap ng volunteer o, Yes. o mauutusan, biglang tulog. Guilty! Nung bata. Mami, sorry. Pero totoo. Kaya yung pag natawagin ng teacher, biglang ililis mo yung tingin mo. Yun kasi iba. Pero may kanyang hayop talaga. The possum is a marsupial that the popular myth is that it plays dead. Pero it's actually involuntary. When it's terrified, it goes limp, the breathing goes very, very slow, the heartbeat also slows down. Minsan nakadilat, minsan nakapikit, hindi gumagalaw. Tapos sabay umaalingaso na mabaho-mabaho. If it's terrified. So it natatakot. appears to be dead and decaying because some predators prefer living. Ito, maarte lang. Meron ding halaman, di ba? Yung makahiya pag ano. Dahihiya? Oo. Tama ba yun? Makahiyang halaman. Yung maliit, right? Oh, see? Yes, tumama din ako. Minsan lang yun, mga kapatid. Let's go. Ikaw, ano contribution mo? Hello? Wala akong ambag. Naki-oo lang ako. Minsan lang ako tumama. Go. For today, it's Johnny and Triet. Okay. Sige. Iba na tayo, Wala mga akong tropa ambag. na tayo. Yan po 45 minutong pag-imayos malaking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapatid sa Balitaan sa Public Service. Ako po si Mean Las Baños Oroseo. Ako lang po si Adligaw, walang iwanan sa Frontline Tonight.